Tara at talakayin natin yung mga ola na hindi naging masyadong maganda this year, yung kumbaga not recommendable at medyo mga worst ola na nagkaroon ng maraming complaint at nagkaroon ng maraming problema at masyadong, alam nyo na ang ibig ko sabihin, yung mga naging abusado talaga this year at yung mga ola na ito ay isa-isa natin. Ito yung aking top 5 worst ola of 2024. Alright, welcome back mga kadyani at maligayang bagong taon, masaganang bagong taon sa inyong lahat. Sana maging safe po kayo ngayong darating na 2025 at prosperity para sa inyong lahat, wealth, health at God bless po sa inyong lahat, sa ating lahat po, no? Bago lahat, maglalambing lang po ako sa inyo na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Paki-like na rin po, share nyo na at hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun mga kadyani, bibigyan ko muna kayo ng 5 lang ito sa mga pinakamaraming complaint at pinakamaraming nakita ko na reklamo talaga bukod sa mga rants at saka doon sa nangyari na mga issue sa kanila na bumanat na husto at talagang nag-viral sa Ola Victims Community. Okay? So, ang aking number 5 dyan ngayon is si Mocha Mocha. Bakit pang 5 lang ka dyan eh? Sabihin sa kanila, ito 5 lang ito kasi survey ko lang ito sa aking GC. Hindi ko sinasabi. Pero sabi kasi lahat ng abusado ko gusto ko mawala. Ito lang yung top 5 ko. Ang si Mocha Mocha kasi para sa akin, kaya naman naging top 5 lang siya, na-revoke siya noong April, but still they are operating. At medyo nung time na yun na na-revoke sila, medyo after ng ilang months, medyo nagbago-bago ng kaunti. Medyo nabawasan daw yung harassment. Tsaka nag-okay daw yung kanilang system ng pagpapahiram. Sinubukan ko yan, no? Nag-apply ako dyan para doon sa aking kabilang channel, yung Tor TV. Nakusan tinignan ko siya, hindi ko pa nagagawa ng mga video. Dami kong video na hindi nagagawa eh. Pero ito si Mocha Mocha still operating kahit wala na silang lisensya, kahit revoke na. At ang problema pa, ang mga complaint dyan sa nangyari, dyan sa mga complaint na pinoforward sa akin is yung pagtawag nila sa mga hindi naman contact reference. As usual, data privacy. Pero yung harassments, wala na ako masyado nababalatan na may nangaharas na nagpapadala ng kung ano, nagte-text na kung ano. Hindi ako naging updated sa mga wala akong masyado nakikita. Kaya naging pang 5 ko lang po siya mga kadyan. Yun po nilinawin ko lang, pang 5 lang po siya para sa akin ngayong bago matapos ang 2024. At ang aking pang-4, si Peso Cash. Nagkaroon ako, sumubok ako dyan mag-apply nung nakaraan lang. Is December 12 lang yata, if I remember it correctly. Yung Peso Cash, sinubukan ko siya. Reject naman ako ron eh. Hindi ko pa nagagawa ng video lang. Hindi ko pa papakita sa inyo kung ano yung mga sistema nila. Kung paano sila ano ng kanilang ola, na kanilang loan. Pero, after that, no, nagtaka lang ako kasi reject nga ako eh. Paano yung text nila sa akin na approve daw yung aking loan. Tapos, i-click na lang, mag-download na lang daw ulit. Tapos, nagulat ako, after that, si Pautang Peso, paano yung message sa akin na approve din? Naguguluhan ako, no? So, ibig sabihin, ito si Peso Cash, tsaka si Pautang Peso, iisa lang. Kasi kay Peso Cash pa lang naman ako nag-try yun, ng first na sinubukan ko si Peso Cash, tapos nagkaroon ng Pautang Peso. Paano nangyari yun, di ba? And then, ewan ko kung sila yung nasa nagme-message sa akin, napapadalan lang ako ng subpina o ng na papapuntahin daw ako sa barangay, mayroon na raw akong isasampang kaso sa akin. I'm not sure kasi ito lang naman yung huli na kung saan same number yung gumagana doon sa nagme-message sa akin eh. At ito lang din yung ola na talagang panayang message sa akin. Unlike doon sa iba na nire-review ko. Mocha isang beses na message sa akin. At sumunod naman kay Mocha yung mga online loan gambling, mga online casino. Kaya medyo sabi ko, siguro ano to, involved doon sa Pogo. Kasi Mocha. Pero si Peso Cash pang-4 lang po sa akin. Okay? Sumunod po dyan si Pera for You. Na under ni You Peso. Okay? Bakit naging pangatlo si Pera for You sa akin? Kasi medyo nag-viral siya doon sa kay Queen Yasmin, yung vlogger, di ba? Si Queen Yasmin po naghiram dyan kay Pera for You. But that time,
pinost, then panay ang harassment kahit na hindi naman na siya nagre-reloan. Tapos panay ang kulit sa kanya. Pasensya na kung medyo may background kayo na maririnig na mga tumutugtugan. Siyempre, bisperas ng bagong taon. So yun, kaya naging pangatlo ko siya kasi nung tinignan ko siya sa SEC, doon sa list of revoke and cease and desist order, may nakalagay na po na revoke doon sa gilid noong U-Peso. Kaya masasabi ko para sa akin, kung galing sa SEC yung post na yon sa website nila na revoke siya, it means revoke, pero hindi lang nila pinopost ng sa FB page ng SEC. Yun lang ang para sa akin, yun ang nakikita ko po. And then yung aking number 2, etong si support loan. Okay? Si support loan, napakarami kong nakuhang messages dyan sa kanya, nakuhang comments sa kanya, na grabe raw talagang mangharas. At talagang may nakita ko na nilalagay nila yung pangalan ng company nila sa ibaba kapag sila nagme-message na merong sasabihin na papadalhan daw ng demand letter, papadalhan daw ng subpoena, papadalhan daw. Nakikita ko lang sa All the Victims Community group yun, sa mga page po. Kung gusto niyo makita, meron doon, nakikita ko naman pag sinerch niyo yung support loan, andun makikita niyo yung mga messages nila, kung ano yung mga pino-forward nila doon sa mga borrower nila na hindi nakakabayad agad sa kanila. Yun na. At saka doon si support loan, ito yung alam kong may ginamit na address na parang abandonado. Yun yung sinasabi ko sa inyo sa recto na building na abandoned establishment. Pero nung tinignan ko siya recently, nung last, wala na nakalagay na address sa baba. Wala na akong makita. Siguro dahil napansin yung mga videos natin na maring gano'n nakita. Tapos yun nga, pinapakalat natin na yung mga address na ibinibigay ng mga OLA na yan is mga peke at hindi totoo. Kasi kadalasan sa mga OLA, tandaan nyo yung mga OLA yan, gumagamit talaga ng mga fake address. Tapos hindi bigyan pa rin na lisensya ni SEC na hindi mo nila tinitignan kung legit ba yung address na binibigay. Medyo confused ako sa ganong klase ng sistema ni SEC na hindi mo na sinisigurado kung legit ba bago nila bigyan ng lisensya yung isang online lending platform. Doon po ako medyo napapa-question sa kanila. Dapat muna siguro surveillance muna or tiyatawag na parang ba yung sinasabi nila parang under surveillance, yung minomonitor, under monitoring kung totoo ba o hindi yung mga dokumentong binibigay ng mga OLA na yan bago sila magbigay ng license, di ba, to operate. Okay, yun lang po. And then number 1, si Bene. Bakit si Bene, mga kadyani? Bakit siya tatanong? Si Bene po kasi yung number 1 doon sa mass filing complaint nung pumunta kami noong September, nila Ma'am Kikay, nila Sir Perfecto Bordalio, yung team ng United OLA Victims Movement. Sila po yung nandoon sa number 1 list ng mga reklamo. Si Benny po. Ngayon, tanong sa ba't di walang narinig ngayon? Nagka-issue po kasi doon sa PAOK. Okay, yun po. May issue po kasi sa PAOK doon sa kanilang director na si Winston Casio. Kaya hindi natuloy yung mga raid na dapat mangyayari ngayong November or December. Pasensya na po kayo doon at kung hindi nagkatotoo yung mga forecast namin kasi nagkaroon ng problema. Hindi naman sinasadya na mangyari yun. Gusto talagang i-raid, kaso nga lang nagkaroon ng problema yung mismong tao. Okay? Papaliwanag. Yun lang po sa masasabi ko. Ngayon si Bene, ito kasi recently nga, panay ang padala nila ng mga kung ano-ano doon sa mga borrower na hindi nakabayad. Kaya siya nag-number 1 sa akin. Sunod-sunod po yung harassments nila, sunod-sunod po yung pagpapadala nila ng mga tawag doon yung mga nagkukuha yung parang sa punerarya, kumbaga yung mga punerarya nila, pero hindi mismong kataula. Nagpapakuha lang sila ng mga tumatawag sa mga borrower nila ng mga pananakot. Yun po. Kung ano ba yung ginagawa, magpapadala ng grocery, mga fake booking po kasi ginawa nila this year. So yun yung aking 5 OLA na nasa worst this year. Okay? Sana medyo nagkaroon kayo ng ideya, sana sa next year 2025 medyo iwas na po kayo, medyo maglubay-lubay na kayo sa mga OLA. Pag-aralan nyo muna. Magkaroon po muna kayo ng due diligence, sabi nga ni Boss Rai. Pag-aralan nyo muna, reviewin nyo muna, may issue ba yung OLA na yan, bago kayo manghiram. At yun nga, masasabi ko sa inyo, pag-aralan nyo muna bago kayo humiram. And then, maglalambing lang po ako na paki-follow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik dito sa akin. Sarang Hamnida po.